May mga bagay tayong nagagawa upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng isang relasyon na labis nating pinapahalagahan. Ikaw, ano na ang nagawa mong kasalanan para mapreserba lang ang relasyong iyong iniingatan? Dear Mama Mia, ako si Regina. Kilalang kilala ako noon nung nasa college pa lang ako. Mama Mia, hindi man ako kagandahan, pero isa po akong matangkad na babae at may sexing pangangatawan. At higit sa lahat dahil doon, binansagan ako na crush ng bayan sa aming eskwelahan. Madalas akong kasali sa mga beauty contest ng campus kaya nakilala ako sa buong university. At isa pa, kaliwat kanan po ang mga nanliligaw sa akin noon. At isa na nga rito si Ivan, ang sikat na varsity player ng basketball sa campus. Si Ivan, Mama Mia, ay medyo may itsura. Matangkad din at iniidolo ng lahat, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Nang ligawan niya ako ay hindi muna ako nagpakita ng interes sa kanya. Ayoko kasing malaman niya na may gusto din ako sa kanya, Mama Mia. Isa pa, ayoko munang magkaroon ng boyfriend. Gusto ko munang makatapos ng aking pag-aaral at makamit ang pinapangarap na maging isang sikat na modelo balang araw. Pero nangyari ang hindi ko inaasahan, Mama Mia. Ako din pala ang lulunok sa mga sinasabi ko. Nangyari ito noong inimbitahan ako sa isang handaan. Kaarawan yon ng aking best friend. Imbitado ang lahat at isa sa mga nandoon ay si Ivan. Nagkainuman kami hanggang sa nagkalapit kami sa isa't isa at nagkakwentuhan. Hindi naman ako nainom talaga ng alak, Mama Mia. Pero dahil sa alok at kakakulit ng ilan, kaya ko sila napagbigyan na tumikim ng alak. Hindi ko na namamalayan na ang pagtikim ko pa lang yun ay yun pala ang magiging umpisa, kaya napaparami na ang aking nainom. At dala marahil ng espiritu ng alak, nang dahil sa kalasingan ko ay nablangko ako, Mama Mia. Nagising na lang ako sa isang kwarto at katabi ang lalaking unang nakaangkin sa akin. Si Ivan. Galit na galit ako noon sa sarili ko. Hindi ko kasi nagawang mag-control. Dahil sa minsan lang akong nakadalo sa ganoong mga kasiyahan, kaya hindi ko na namalayang napasobra na pala ako ng inom, Mama Mia. Galit na galit din ako kay Ivan dahil pakiwari ko ay sinamantala niya ang aking kahinaan. Pero ano pa ba ang magagawa ko, Mama Mia? Nangyari na ang lahat. Simula ng gabi na yon ay hindi ko na siya pinansin kahit na madalas siyang lumapit sa akin at humihingi ng paumanhin. Ayokong malaman ng ibang namagitan sa aming dalawa, lalong-lalo na talaga ng pamilya ko, Mama Mia. Paano na ang pag-aaral ko? Paano na ang mga pangarap ko? Pero sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman ako. Buti na lang talaga at hindi nagbunga ang nangyari sa amin ni Ivan nung gabing yun. Araw ng graduation nang lapitan niya ako at muli siyang humingi ng tawad sa akin. At dahil siguro nakagraduate na ako, Mama Mia, ay tila ba lumambot ang puso ko nung araw na yun. At isa pa, sa pakiwari ko ay napakagwapo niya sa forma niya nung araw na yon. Kaya naman pinatawad ko na siya. Tuwang-tuwa naman ang loko. Kita naman kasi sa kanya ang sinseridad sa paghingi niya ng tawad. Isa pa, yun na marahil ang huling araw na kami ay magkikita. Hanggang sa isang taon nang lumipas, nagkaroon na ako ng masasabi kong magandang trabaho. Paminsan-minsan, sumasideline din ako sa pagmomodelo. Kahit papaano, Mama Mia, ay unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko. Pauwi na ako sa amin nang may masalubong akong isang lalaki.
Sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling nag-cruise ang landas naming dalawa. Ang lalaking pumitas ng aking pagkabirhen, Mama Mia. Si Ivan. Hindi na ako nakaiwas pa nang ayain niya akong pumunta sa isang maliit na kainan para doon ay makapagkamustahan kaming dalawa. Kamustahan at kwentuhan sa dating mga kaibigan ang naging topic ng aming usapan. Habang nagkukwento siya, Mama Mia, ay hindi ko naman maiwasang hindi humanga sa kanya. Mama Mia, kung dati ay hindi siya masyadong gwapo, ngayon ay gumwapo na siya at gumanda pa ang kanyang katawan. Kaya nang matapos ang usapan naming yun ay nagpalitan na kaming dalawa ng cellphone numbers. At yung gabi na yun, doon nagsimula ang lahat. Bawat araw ay nagpapalitan kami ng mga sweet na mga mensahe. Nandyan yung, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Huwag kang papagutom ha? At paminsan-minsan pa, Mama Mia, ay nagkikita din kaming dalawa at lumalabas kami ng kami lang. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang aking sarili na na-in love na sa lalaking nakauna sa akin. At gayon din sa akin si Ivan. Saan pa ba hahantong ang lahat kundi sa kasalan na? Kaya hindi na ako tumanggi pa, Mama Mia, nung nag-propose na siya sa akin na ihaharap na niya ako sa dambana ng simbahan. Hindi naman tumanggi ang aking pamilya at ganun din ang mga magulang niya. Kaya natuloy din ang mahaba naming paglalakbay sa simpleng kasalan. Unang gabi ng aming pulot gata, Mama Mia, ay malamig ang loob ng aming silid. Pero hindi yata namin naramdaman yon dahil kapwa kami naliligo sa sarili naming mga pawis. Kung nung una ay hindi ko maalala kung anong pakiramdam nung una niya akong inangkin, ngayong gabi, Mama Mia, ay mas naramdaman ko ang sarap ng aming pagniniig. Pero hindi ko na pinagsisisihan ang gabing kinuha ni Ivan ang virginity ko. Saan di naman humantong ang lahat? Hindi ba't kami din naman ang nagkatuluyang dalawa? Sa paglipas ng mga araw ay tila hindi natatapos ang kasiyahang aking nadarama, Mama Mia. Tama talaga na si Ivan ang pinili kong mapangasawa. Ngayon ko nakikitang mabait siya at responsableng lalaki. May dedikasyon sa trabaho at higit sa lahat, masipag din pagdating sa kama. 2 taon ang lumipas, walang pagbabago sa aming samahan bilang mag-asawa. Minsan, nandyan yung nagkakatampuhan kami, pero natural lang yon. Parte lang ng buhay mag-asawa yon. Hindi ko nakitaan ang pagbabago ang mister ko. Mas naging sweet at napakamaalalahanin pa niya sa akin. Kaya wala na talaga akong masasabi at wala na talaga akong mahihiling pa noon, Mama Mia. Siya na nga ang una at huling lalaki sa buhay ko. Pero Mama Mia, minsan mapagbiro din talaga ang ating tadhana. Ang dating masaya naming samahan ay napalitan ng madalas naming pag-aaway. Nagsimula ito nung kaarawan niya at nagsipagpunta ang mga kaibigan at kasamahan niya sa trabaho. Siya kasi ang naging tampulan ng usapan noon. Halos lahat kasi ng kanyang mga katrabaho at mga kaibigan ay pamilyado na, Mama Mia. Lahat ay may mga anak na. Pamilya na ngang matatawag. Pero sa parte naming dalawa ng mister ko ay halos 2 taon na kaming kasal at nagsasama. Pero tila nagdamot pa yata sa amin ang panahon at hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaroon ng sarili naming anak. Matagal na rin naming hinihintay na magkaanak pero hindi maipaliwanag na kadahilanan ay lagi kaming bigo dalawa. Masipag naman kaming mag-asawa at dahil sa curiosity kaya naisipan na naming magpakonsulta sa doktor. Doon nalaman naming dalawa na mahina ang kanyang similya, Mama Mia. Kailangan daw niyang magbitamina at kumain ng mga masustansyang pagkain upang nang sa gayon ay maging malusog ang kanyang punla.
Akala ko naman ay okay na sa kanya ang kanyang mga narinig, pero hindi pala, Mama Mia. Doon ay pinanghinaan siya ng loob. Simula noon ay nakitaan ko na siya ng mga pagbabago. Madalas kapag umuuwi siya ay mainit na ang kanyang ulo. Mga maliliit na bagay, kanya nang pinapalaki. Kaya tuloy na uuwi na sa away ang simple naming tampuhan at diskusyon. May mga gabing hindi ako halos makatulog. Naiisip ko ang aming sitwasyon, Mama Mia. Alam kong sa parte niya bilang lalaki ay naiisip niyang isang malaking insulto ang hindi pagkakaroon ng anak. Ano pa nga ba't naging mag-asawa kami kung hindi rin naman kami magkakaroon ng anak na siyang bubuo at kokompleto sa aming pamilya? Kaya isang desisyon ang nabuo ko sa aking isip. Bukas na bukas ay aalis ako. Lihim kong pinuntahan ang ospital kung saan kaming dalawa nagpakonsulta, Mama Mia. At noon ay kinausap ko ng masinsina ng aming doktor. Kinausap ko siya na bukod sa sinabi niya sa aking mister ay kung ano pang posibleng paraan para agad kaming magkaroon ng anak. Noon ay nakita ko ang mukha ng doktor na parang asiwang magsabi sa akin, Mama Mia. Pero pinakiusapan ko siya na namimiligro ang pagsasama namin ng aking asawa kung hindi kami magkakaroon ng anak kaagad. Buhat sa sinabi kong yon ay tila naawa naman sa akin ng doktor, Mama Mia. Sinabi niyang sa larangan ng siyensya ay may paraan para agad kaming magkaroon ng anak. Ayon ay sa pamamagitan ng isang sperm donor na siyang ituturok sa aking ovaryo. Medyo mahirap din daw ang ganitong proseso lalo na kung hindi na pag-usapang maigi ng mag-asawa. Ang mister ko ba daw ay papayag na hindi sa kanya magmumula ang anak? Mama Mia, alam kong hindi papayag ang mister ko sa ganoong proseso. Mas lalo lang siyang maiinsulto. Pero ito lang ang paraan para maisalba ang aming pagmamahalan. Kaya kinausap ko si doktor at napayag ako at magbabayad ng kahit magkano. Basta't ililihim lang namin ito sa asawa ko. Pero tumanggi ang doktor, Mama Mia. Ang sabi niya, kailangan daw malaman ng mister ko ang tungkol dito. Dahil ito raw ay makakasira sa kanyang pangalan. May reputasyon daw siyang pinangangalagaan at bawal daw yun sa kanilang mga doktor. Mas maigi raw na pag-usapan naming dalawa ng aking asawa. Mama Mia, tila ako naman ang nawala ng pag-asa. Dahil sa kahit anong pakiusap ko sa doktor ay hindi talaga siya pumayag. Gagawin niya lang daw yun kung kaharap namin ang mister ko. Kaya wala na akong nagawa kundi ang umuwi na lang ng bahay. Palabas na ako ng ospital nang makabanggaan ko ang isang lalaki. Nang mapatingin ako sa kanya, Mama Mia, ay nagulat ako sa laki ng pagkakahawig niya sa mister ko. Kung pagtatabihin mo silang dalawa at kung hindi mo kilala ang mister ko, ay tiyak na mamamalikmata ka sa kanilang dalawa. Humingi siya ng pasensya sa akin nung nabangga niya ako. Sabi ko naman, ako ang dapat na mag-sorry dahil ako ang bumangga sa kanya. Sukat doon ay ngumiti na lamang siya at agad na dumiretso ng alis. Tiningnan ko na lamang siya, Mama Mia. Sa bahay, gaya ng dati, pag-uwi ng asawa ko ay mukhang pinagsakluban na naman siya ng langit at impyerno ang kanyang muka. Bad trip na naman daw siya sa opisina. Sa araw-araw na lang ay bad trip siya, Mama Mia. Doon ko rin napansin na tila nakainom pa siya. Amoy ko ang alak sa kanyang hininga. Kaya bilang isang butihing asawa ay inalalayan ko siya pero naggalit pa siya sa akin. At ang sabi niya ay huwag ko raw siyang alalayan dahil hindi raw siya inutil at kaya niya raw mag-isa. Narinig ko na lang ang biglang pagsigaw niya. Ano bang akala mo sa akin, ha? Inutil? Inutil ako? Dahil doon ay bigla na lang itong nahiga sa sofa namin at agad na nakatulog. Ako naman, Mama Mia, ay nanatiling nakatayo
habang tinitingnan ng mister ko. Naramdaman ko na lamang ang mumunting luha na dumaloy sa aking mga pisngi. Alam ko ang nararamdaman niya, pero mahirap din para sa akin ang kalagayan niya, Mama Mia. At bilang asawa, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Gagawin ko ang lahat, kahit pa ang isang bagay, Mama Mia, na ang akala ko dati ay hindi ko magagawa para sa mister ko. Sa sumunod na araw ay nasa tapat na naman ako ng ospital. Nagbabakasakali na muli kong makita ang lalaking aking nakabanggaan. May nabuo kasing plano sa isip ko, Mama Mia. Isang plano na ang dalangin ko ay sana wag na wag kong pagsisisihan. Pero lumipas na lang ang buong maghapon ay bigo pa rin ako. Kaya napagpasyahan ko na lang na umuwi at sa susunod na araw na lamang ako magbabakasakaling muli. Isang beses na isipan kong mamasyal, nababagot na rin kasi ako sa aming bahay. Naisip kong mag-grocery at mamili na rin ng kung ano-ano. Nang sa hindi inaasahang pagkakataon, Mama Mia, ay may muli na naman akong nakabanggaan. Nagulat ako nang makita kung sino. Siya yung taong hinahanap ko. Doon ay nagkatawanan na kami. Akalain mo nga naman ang pagkakataon sa hindi pa talaga inaasahang lugar. Kaya ako na mismo ang humingi ng pasensya at inalok siya na kung maaari ba kaming magkape na muna. Tingin ko ay nagulat siya sa paanyaya ko, Mama Mia. Nagulat siya dahil isang babaeng katulad ko ay mag-aalok at mag-aaya sa kanya. Pero hindi naman siya tumanggi kaya natuloy kami. Doon ko nalaman na siya pala ay hiwalay na sa asawa pero may 4 na silang anak. Iniwan daw siya ng asawa niya dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Madalas raw ay pa-extra lamang siya sa kanyang trabahong napapasukan at maliit pa minsan ang kanyang kita. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. May maayos naman siyang figura at mukhang malinis naman siya sa kanyang katawan, Mama Mia. Doon ay napatingin siya sa akin. Sinabi ko na may iaalok akong trabaho sa kanya. Siguro ay tinatansya niya ako kung nagsasabi ba ako ng totoo, kung seryoso ba ako. Sabi ko wag niya akong titignan at baka ako ay matunaw. Kaya tinanong ko siyang muli kung gusto niya ba ang alok kong trabaho. Nagtanong siya kung ano ba ang trabahong alok ko. Sagot ko malalaman niya kung isasama niya ako sa bahay niya. Parang nag-aalangan pa siya pero narinig ko na lang na nagsabi siya ng tara at tumayo na kaming dalawa at agad na umalis. Sa isang maiskinitang lugar niya ako dinala at medyo matao doon. Pagdating namin sa bahay niya, ay maliit lang ito, parang studio. 1.5 daw ang upa dito. Doon ay tinanong niya akong muli kung ano daw ang trabaho ang sinasabi ko. Kinakabahan man ako sa gagawin ko, Mama Mia, pero naiisip ko na ito na lang marahil ang bukod-tanging solusyon. Kaya huminga na muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Sabi ko makikipagtalik siya sa akin at bubuntisin niya ako. Kada gagawin namin ay bibigyan ko siya ng 1,000 o depende kung magkano ang gusto niya. At sa oras na magbunga na ang gagawin naming dalawa ay tsaka ko siya bibigyan ng karagdagang 10,000. Tila naman natulala siya sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Tinanong niya ako kung totoo ba ang lahat ng ito. Sabi ko naman ay wala nang ibang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Seryoso ako sa lahat ng sinasabi ko. Bakit kailangan mo tong gawin? Bakit gusto mong magkaanak sa akin? Takang tanong niya. Trabaho lang ang usapan natin. Wala sa usapan ang interviewin mo ako. Mataray na sagot ko naman. Tila hindi naman siya nakaimik. Hindi pa rin yata naniniwala ang lalaking ito na seryoso ako sa inaalok ko sa kanya.
Kaya ako na mismo ang kumilos at naghubad na ako sa tapat niya at wala akong itinira ni isang saplot sa aking katawan. Para naman siyang natuka ng ahas. Nakanganga pa nga siya, Mama Mia. Wala pa akong anak kaya sigurado akong hindi siya makakatanggi ngayong nakita na niyang maganda kong katawan. Swerte ng mokong na to. Siya pa lang ang ikalawang lalaking nakakakita at makakaangkin sa katawan ko. O ano, gusto mo ba ang alok ko o hindi? Muli kong tanong sa kanya. Hindi na siyang nagsalita at agad na siyang tumayo at agad na naghubad. Mama Mia, doon nga ay may nangyari sa aming dalawa ng lalaking yon. Ang totoo niyan ay medyo masakit pa nga dahil walang romansahan na nangyari sa aming dalawa. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay gagawin lang namin yun upang mabuntis ako at hindi para ipakita o magparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Walang romansahan, diretso na. Kaya naman hindi nagtagal ay natapos din kami. At pagkatapos gaya ng aming pinag-usapan ay inabot ko na sa kanya ang unang bayad ko at agad na akong umalis sa lugar na yon. Pag-uwi ko ng bahay ay agad akong naligo, nagkuskus at naglinis ako ng maigi ng aking sarili. Ayokong makitaan ako ng aking asawa ng kahit na anong bakas. Ayokong malaman niya nang dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay nagawa kong magkasala. At ang unang beses na yun, Mama Mia, ay nasundan pa ng nasundan. Kada alis ng asawa ko ay sumasalisi naman ako ng alis. Sa bawat pagniniig namin ng lalaking ito ay pansin ko na nag-iiba yata ang pakiramdam ko, Mama Mia. Iba kasi siya, bukod sa maasikaso at mabait ding tao. Minsan nga ay bago ako dumating sa bahay niya ay pinagluluto pa niya ako. At pagkatapos naming magtalik ay tsaka kami sabay nakakain. Ang ganoong klaseng pag-aasikaso, Mama Mia, kailanman ay hindi ko naranasan mula sa mister ko. Unang beses pagkatapos naming magtalik ay nagkwento siya tungkol sa kanyang asawa. Wala pala sa kanya ang problema kundi nasa misis niya. Okay na sanang iniwan siya, kaso ang masaklap ay sinama pa nito pati mga anak nila. Wala naman siyang magagawa kundi ang pabayaan na lang sila. Naantig naman ako sa kwento ng buhay niya. Ang bawat tao talaga sa mundo ay may kanya-kanyang karakter sa buhay. May maswerte at meron din namang mga pinagkaitan. Sa sunod na pagtatalik namin ay naging mainit na. Doon, Mama Mia, ay hindi ko na napanindigan ang sinabi ko sa kanya na walang romansahan. Doon kasi ay nagkaroon na kami ng lingkisan at romansa. Kung dati ay siya lamang ang nagtatrabaho, nagagawa ko na sa kanya ngayon ang nagagawa ko sa asawa ko. Kada dating ko sa bahay niya ay para kaming mag-asawa. Naghahalikan at naglalampungan bago kami hahantong sa kama. Pero lahat ng simula ay may katapusan. Habang nasa bahay ako at gumagawa ng mga gawaing bahay, ay nakadama ako ng pagkahilo at bigla na lang akong nawala ng aking malay. Nang magpatingin ako sa aming doktor, doon ko nalaman, Mama Mia, na nagbunga na ang plano ko. Positibo, Mama Mia. Buntis ako. Hindi naman maitatago sa itsura ng asawa ko ang ligaya at saya. Doon ay hindi niya masasabing inutil siya. Pero kung alam lang niya sana ang totoo, na hindi naman sa kanya ang batang dinadala ko, Mama Mia. Sa sumunod na araw ay muli akong nakipagkita sa lalaking yon. Nakita ako sa kanyang mukha ang labis na kasabikan. Sa pintuan pa lang ay agad niya akong hinalikan pero pinigilan ko siya. Nagtaka siya. Sinabi kong huling pagkikita na namin yon. Ha? Bakit? May nagawa ba akong mali? Huminga ako ng malalim tsaka ko sinabi na buntis na ako. Doon ko nakitang nag-iba ang aura ng kanyang mukha at lumungkot siya. Buntis na ako?
Ibig sabihin, tapos na ang trabaho mo. Sabay abot ko sa kanya ng isang envelope kung saan nasa loob noon ang halagang 10,000 na aming napag-usapan. Hindi ko na siya narinig na nagsalita pa at tumalikod na ako sa kanya. Alam kong nararamdaman niya, Mama Mia. Kahit ako ay sobrang nalulungkot na mawawala na sa akin ang taong ito. Lumipas ang mga araw ay nag-iba na nga ang asawa ko. Bumalik na ang dating si Ivan, ang lalaking pinakasalan ko. Bumalik na rin sa normal ang buhay ko, Mama Mia. Pero sa kabilang dako ng aking isipan, ang lalaking yun pa rin ang laman. May mga araw na natutulala na lang ako. Minsan pa nga ay napapansin ito ng asawa ko. Kapag tinatanong niya ako kung ano ang iniisip ko ay sumasagot na lang ako na ang magiging anak namin. Pero ang totoo naman, Mama Mia, ay yung lalaking lagi kong nakakaniig ang nasa loob ng isipan ko. Hindi ko maikakailang hinahanap-hanap ko siya at hinahanap-hanap rin siya ng katawan ko. Maling isipin na ibang lalaki ang laging pumapasok sa aking isip. May asawa akong tao pero ibang lalaki ang hinahanap ko. Ano ba itong nararamdaman ko, Mama Mia? Maling-mali ito. Palabas ako ng pinto at galing ako sa aking OB. Laking gulat ko nang makita ko ang lalaking nakaupo sa may pasilyo. Hindi ako maaaring magkamali. Siya nga at hinihintay niya ako. Umiwas ako pero mabilis siya at agad niya akong nilapitan. Hinawakan niya ako sa kamay at sabay kaming lumabas ng ospital. Dinala niya ako sa may gilid at doon niya ako kinausap. Halos masira raw ang ulo niya nang iwan ko siya. Kagaya nung pang-iiwan sa kanya ng kanyang pamilya. Ngayon daw, Mama Mia, ay halos mabaliw-baliw na siya. Halos magmakaawa siya sa akin na kung pwede ay wag ko daw siyang iwasan. Hindi naman daw siya manggugulo basta paminsan-minsan ay magkikita pa rin kami. Nakatawag pansin naman sa ibang dumaraan ang aming eksena kaya sinabihan ko siyang sa bahay niya kami mag-usap. Pagdating namin sa bahay niya, Mama Mia, ay tila para kaming ilang taong hindi nagkita. Sabik na sabik kami sa bawat isa. Kahit ako, aaminin ko, Mama Mia, na sobra akong nasabik sa kanya. Sa init ng kanyang mga yakap at sa galing ng kanyang romansa. Damang-dama ko ngayon sa kaloob-looban ko ang saya at ang ligayang pinagsasaluhan naming dalawa. Mama Mia, ni hindi sumagi sa isip ko ang asawa ko. Wala akong naging pakimuna sa kanya ng mga oras na yon. Pagkatapos naming magparaos sa init na aming nararamdaman, ay tsaka kami nag-usap. Ewan ko ba, Mama Mia, pero pumayag ako sa paminsan-minsan niyang hiling na magkita kaming dalawa. Siguro nga ay dahil mahal ko na rin siya. Sumunod noon ay nagtalik na naman kaming muli sa ikalawang pagkakataon. Naging madalas na ang pagkikita namin. Sa bawat oras na kami ay magkasama ay masasabi kong nasasapawan na niya ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Hindi ko ginustong mag-iba ang nararamdaman kong ito. Alam kong mali. Isa itong napakalaking pagkakamali. Pero alam ko rin, Mama Mia, na huli na ang lahat dahil mahal ko na talaga siya. Lingid sa kaalaman ko, hindi ko na pala nagawang mag-ingat dahil labis na akong naaapektuhan sa pagmamahal na aking nararamdaman. Masyado na palang napapadalas ang labas ko sa kabila ng paglaki ng tiyan ko. Hindi ko na inisip na pwede akong mabisto ng asawa ko. Nang maisip ko ito ay huli na ang lahat, Mama Mia. Pagdating ko sa bahay niya ay nagulat ako dahil sa unang pagkakataon ay nakasarado ang pinto. Kahit anong katok ko ay wala akong narinig sa loob. Kahit ang mga kapitbahay na aking napagtanungan ay hindi alam kung nasaan nang nakatira sa bahay na ito.
Kaya naman, Mama Mia, napagpasyahan ko na lang na umuwi na ng bahay namin. Pagdating sa bahay ay laking gulat ko nang madatnan ko na doon ang aking asawa. Nakaupo siya at tila may hinihintay. Tila ba hinihintay ang pagdating ko, Mama Mia? Maaga pa akong tutuusin para umuwi siya ng bahay. Kaya naisip ko, malamang ay may problema siya, Mama Mia. Malamang may problema sa opisina nila. Pero mali pala ako ng inakala. Nang magsalita siya, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na alam na niya ang lahat. Matagal na pala niya akong sinusubaybayan. Ano daw ba ang dahilan ko, Mama Mia, kung bakit nagawa ko yun sa kanya? Hindi naman daw siya nagkulang sa pagmamahal at pinansyal. Bakit nagawa ko pa rin siyang lokohin? Nabigla ako sa kaniyang mga sinasabi. Doon ay tumulo na ang luha ko. Ayokong sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit ko yun nagawa. Mas nagulat pa ako nang sabihin niya sa akin na hinding-hindi ko na raw makikita ang lalaking ama ng aking dinadala. Mama Mia, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Sabi pa niya, hindi daw sa kanya ang batang aking dinadala. Kaya naman, sinagot ko siya kung sino ang may sabi sa kanya. Doon ay hindi siya umimik, Mama Mia. Alam kong sinusubukan niya lang akong umamin. Pero naging matigas ako at pinagdiinan ko na siya talaga ang ama ng dinadala ko. Nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Sa unang pagkakataon kasi ay nasampal ako ni Ivan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sobrang galit. Natameme naman ako. Ngayon niya lang ako napagbuhatan ng kamay. Siya naman ay parang natauhan. Hindi niya siguro akalaing magagawa niya yun sa akin. Sukat doon ay agad siyang humingi ng tawad sa akin. Hindi niya raw sinasadya at bugso lang daw ang lahat ng kanyang damdamin kaya niya ito nagawa sa akin. Mama Mia, alam kong masakit para sa asawa ko ang nagawa kong panloloko sa kanya. Pero para sa akin ay hindi pa rin yun sapat na basihan para pagbuhatan niya ako ng kamay. Babae pa rin ako at nagdadalang tao. Niyakap niya ako at narinig ko sa kanyang mahinang paghikbi. Ramdam ko ang init ng kanyang yakap. Yakap yun ng isang taong sobrang nagmamahal. Pero ako naman, Mama Mia, ay nanatiling tahimik. Nakikiramdam lang. Ayokong gantihan ang mainit niyang yakap. Gusto kong malaman niya na hindi tamang saktan niya ako. Pagkatapos ay tiningnan niya ako sabay pahid sa munting mga luha ko. Kalimutan na raw namin ang lahat at mag-umpisa daw kaming muli. Hindi ako sumagot at hindi ako umimik. Hindi niya daw iisipin ang mga nangyari at isa lang daw itong masamang panaginip. Pagkatapos noon ay tumayo na siya at inakay niya rin akong tumayo. At pumasok na kaming dalawa sa kwarto namin. Sa pagdaan ng mga araw ay tila sobra kong na-miss ang taong yon. Sa tagal ng aming bawal na pagtatampisaw, ni minsan ay hindi man lang kami nagkaalaman ng aming mga pangalan. Kasi ayokong malaman niyang totoo tungkol sa sarili ko. At ang dahilan kung bakit ko ginustong magkaanak. Isang gabi ay umuwi ng lasing na naman ang asawa ko. Paghiga niya sa aming kama ay hindi niya sinasadyang nahulog niya ang cellphone niya. Pagdampot ko para naman, Mama Mia, ay may nag-utos sa aking isipan na tingnan ang mga mensahe. Isang hindi inaasahan at labis kong ikinabigla ang aking mga nabasa doon. Ang lalaking ama ng aking dinadala ay pinapatay pala ni Ivan, Mama Mia. Kaya pala nung araw na pumunta ako sa bahay niya ay sarado ito at tila walang tao. Yun pala ay patay na. Patay na ang lalaking minamahal ko. Hindi ko naman naiwasang umiyak ng mga oras na yun. Hindi ko akalaing magagawa ito ng asawa ko.
Buong magdamag akong hindi nakatulog sa kaiiyak dahil sa sobrang sama ng loob. Kinabukasan ng magising siya ay hindi ko na napigilang hindi siya komprontahin. Gulat man siya sa mga nalaman ko pero sinisi niya sa akin ang lahat. Hindi ito mangyayari kung hindi ka naging malandi. Sigaw niya habang dinuduro niya ako, Mama Mia. Mama Mia, lahat na yata ng mga masasamang salita ay sinabi ko na sa kanya. Minura ko siya. Sinabi kong hindi ako malandi at nagawa ko lang yun dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Pagmamahal? Anong pagmamahal yung sinasabi mo, ha? Pagmamahal bang maitatawag na ang aking asawa ay nagpagalaw sa iba habang ang mister niya ay abala sa pagtatrabaho? Pagmamahal ba yun? Pasigaw niyang sagot. Hindi naman ako nakaimik sa itinuring niya pero dumepensa ako, Mama Mia. Kailangan niya nang malaman ng totoo. Sinabi ko sa kanya na nagawa ko yun dahil sa kasabikan niyang magkaanak kaming dalawa. Dahil sa kainutilan niya, kaya ako nagawang sumiping sa ibang lalaki. Doon ay tila nabigla siya sa kanyang narinig. Sunod ay ang pamumula ng kanyang mga mata at pagbabadya ng pagtulo ng kanyang mga luha. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya kaya ako nagawa yun. Para mabigyan ko siya ng anak na matagal na niyang gusto at para bumalik na ang sigla niya dati. Doon, Mama Mia, ay bumuhos ang kanyang mga luha. So totoo pala na hindi ko talaga anak yung pinagbubuntis mo? Tanong niya. Hindi naman ako umimik. Ang mga narinig niya sa akin ay sapat na para siya ay sagutin. Sunod ay ang biglaan niyang paglabas sa aming kwarto. Ako naman, Mama Mia, ay naupo lang sa gilid ng aming kama habang patuloy na umiiyak. Sa sumunod na araw ay hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam kung saan na siya nagpunta. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay blanko ang isipan ko. Kundi sa pansariling desisyon ay hindi siguro ito mangyayari sa amin. Ikatlong araw buhat nung pangyayaring yon ay nagulat na lang ako nang biglang umuwi ang asawa ko. Inunahan niya akong wag ko daw muna siyang kakausapin at tatanungin. Kaya hindi na ako umimik. Nanatili lang akong tahimik. Malaking pagbabago ang namagitan sa amin ng asawa ko simula noon. Pag nasa bahay siya ay hindi niya ako masyadong kinakausap. Minsan pa nga, Mama Mia, pakiramdam ko ay para akong walang kasama. Pakiramdam ko ay tila ako isang hangin sa bahay na yon. Gusto ko na siyang hiwalayan kung ganito lang din naman na wala kaming imikan. Kabuwanan ko na tilang araw na lang ay lalabas na ang aking anak. Pero ang namamagitan sa amin ng asawa ko ay tila walang naging pagbabago. Madalas pa rin siyang walang imik. Alam kong may mali ako, Mama Mia, at malaki talaga ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Pero sana maintindihan niya rin kung bakit ko nagawang magkasala sa kanya. Hanggang sa lumabas na nga ang aking anak. Napakagwapong bata. Kahit hindi kanya ay makikita ko ang malaking pagkakahawig nito sa kanya. Pero tila wala naman siyang imik nang makita ang anak ko. Alam niyang hindi sa kanya ang bata at bunga ito ng kataksilan ko. Pero sana maisip niya na walang kasalanan ng bata sa mga nangyari sa amin. Hindi ko naman siya masisisi pero hanggang kailan siya magiging ganito? Hanggang kailan kaming dalawa ganito? Inisip ko na lamang na may hangganan din naman ang lahat. Alam ko kung gaano niya ako kamahal at mahal ko din siya. Umaasa akong isang araw ay matatanggap niya rin akong muli at ang aking anak. Pero kailanman, Mama Mia, ay hindi siguro mangyayari ang inaasahan ko. Ang minsan palang pagkakamali kailanman ay hindi mo na magagawang mabawi. Mas naging aburido kasi siya simula nung nakapanganak ako.
Lasing siya lagi kung umuwi ng bahay. May pagkakataon pa nga na pinagbababasag niya ang aming mga kasangkapan. At ang matindi pa nito, Mama Mia, ay nagagawa niya na rin akong saktan. Gusto ko na siyang layasan. Gusto ko na siyang hiwalayan. Pero sabi niya ay papatayin daw muna niya ako bago mangyari yon. Mag-asawa raw kami. Nasa pinangako raw namin sa simbahan na kamatayan lang ang tanging makakapagpahiwalay sa aming dalawa. Mama Mia, hindi ko na alam ang aking gagawin. Ayokong pati ang anak ko ay madamay pa sa galit ng asawa ko. Hindi ko rin naman naiisipang iwan siya o layasan siya. Dahil natatakot ako na baka may madamay pang iba. Lumipas ang ilang mga buwan ay malapit ng mag-isang taon ang aking anak. 1 taon na rin akong nagtitiis sa piling ng aking asawa. Hindi pa rin siya nagbago, wala pa rin nag-iba. Madalas pa rin niya akong saktan, minsan ay makikitaan pa nga ng pasa ang aking katawan. Hindi na nga talaga siguro maaayos pa ang samahan namin bilang mag-asawa. Hanggang sa may isang planong nabuo sa aking isipan, Mama Mia. Minsan ay pumasok ang asawa ko sa kanyang trabaho. Naisipan kong lumabas at sinama ko ang aking anak. Sa di kalayuan ng aming lugar, Mama Mia, ay nakita ko ang pinsan kong nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung ano raw ang problema ko. Sabi ko, gusto kong pag-usapan namin yon sa ibang lugar. Kaya naman sinamahan niya ako, Mama Mia. Doon ay kwento ko sa kanya ang lahat. Kaya naman ang ginawa ng pinsan ko ay inuwi niya ako sa bahay nila at tumawag siya ng mga pulis. Mama Mia, pumunta ang mga pulis sa bahay namin. Sabi nila aarestuhin daw nila ang asawa ko. Pero pagdating nila sa bahay ay tila ba nagkakagulo na ang mga kapitbahay namin. Mama Mia, nakita na lang na nakahandusay sa sahig ang asawa ko. May hawak itong baril at may putok ito sa ulo. Isang sulat pa lang ang iniwan ng asawa ko para sa akin. Sinabi niya doon sa sulat niya, Mama Mia, na hindi niya raw kaya natanggapin ang batang bunga ng pagtataksil ko. Sinabi niya ang buong akala niya hanggat hindi ko siya iniiwan ay kakayanin niya ring tanggapin ang bata na bunga ng aking kataksilan. Pero ngayon na iniwan ko na raw siya, Mama Mia, ay dito na raw magtatapos ang lahat. Sabi niya hindi naman daw niya kayang gawin ang binabanta niya sa akin na papatay niya ako dahil sobrang mahal na mahal niya ako. Kaya sariling buhay na lang niya ang kikitilin niya. Oo, Mama Mia. Kinitil ng asawa ko ang sarili niyang buhay para maging malaya raw ako mula sa kanya at sa kasal naming dalawa. Pero Mama Mia, 3 taon na ang lumipas. Malaki na rin ang anak ko pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nagagawang lumaya sa mga nangyari sa buhay ko. Gabi-gabi pa rin akong dinadalaw ng mga bangungot. 2 lalaki ang nawala sa akin nang dahil sa kataksilan ko. Ang lalaking minahal ko at pinakasalan ko at ang lalaking ginamit ko at minahal ko rin sa huli. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras para basahin itong sulat ko. Ang inyong masugid na tagapakinig, Regina. Napaka-morbid naman ng kwento ni Regina. Pero nangyayari ito sa totoong buhay. May mga bagay na hindi natin nakokontrol, lalong-lalo na kung ang buong akala natin ay okay lang gumawa ng mali. Basta dahil ito sa sobra nating pagmamahal sa isang tao. Kahit ano pa man ang dahilan,
Kapag mali, mali talaga. Hindi pwedeng okay lang na gumawa ka ng mali para sa taong minamahal mo. Huwag mong pangunahan ang isang tao sa gusto niya. Tanungin mo siya. Kung siguro tinanong ni Regina ang asawa niya kung okay ba sa kanila. Di ba mayaman sila, so pwede naman siguro yung in vitro fertilization. Kaso napangunahan ng sobrang pagmamahal at sobrang pang-uunawa itong si Regina para sa asawa niyang si Ivan. Kaya ang nangyari tuloy ganito. Siguro Regina, kailangan mong ikumpisal yang mga naging kasalanan mo. Kailangan mong humingi ng tawad at kailangan mong bumalik sa Diyos para nang sa ganun ay mapatawad mo rin ang sarili mo. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwento ni Regina. Ako po ang inyong Mama Mia. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat.